Magandang hapon mga kapatid. I'm now live. Our topic for today is about think like a billionaire. Wow. Mga kapatid, not many churches teach this. Alam mo, pastor niya sa Maranatha, napakayabang. Puro na lang pagiging pagkamilyonaryo ang tinuturo. Kaya mga church nila ang hihirap. Hindi sila makabili ng mga sapatos nila, mga pastor nila, nakanganga mga sapatos. Mga pastor nila, naglalakad. Mga pastor nila, papangit ng bahay. Because their mentality is very small. Masyadong sarado ang isip. But today, Pastor Don is gonna be bold. We're gonna be talking about think like, Tita Cecil, think like a Amen. Sabihin siya ang katabi kapatid. Alam mo ba? Ikaw. Magiging bilyonaryo ka. Mga kapatid na inyo, nauunawaan niyo ba sinasabi ng mga kapatid? Parang tinatawanan niyo lang. Ginoon niya tao, magiging bilyonaryo. Yeah? Okay, but before we proceed on that, I would like to share with you what I read. You know, wisdom. Amen? Kailangan ang isang tao mahilig magbasa. Yeah? Sister May can attest to this. Even nasa toilet ako, lagi padalang libro. Kahit nasa Pilipinas ako, sakay ako ng barko, jeep, o bus, lagi ako nagbabasa. Wala akong time na hindi nagbabasa. Yeah? But I would like to share with you today, yeah, bago tayo magsimula ng Think Like a Billionaire, 8 money mistakes why OFWs are struggling financially. Number 1, are you listening? Some OFWs do not treat savings as an expense. Maraming mga OFWs na nagtatrabaho lang. Yeah? Trabaho lang ng trabaho, bayad ng mga utang, Sister Mabel, but they do not pay themselves. Nagbabayad ng utang, but they do not pay themselves, Ate Cecil. You are the captain of yourself. You are employing yourself. If you do not pay yourself, who is gonna pay yourself? Kaya nangyayari, puro bayad ng utang. Nakabayad ka na ng mga utang, at the end of the month, wala ka ng bayad sa sarili mo. Kaya minsan maraming OFWs, lugu-lugu-lugu. Parang kawawa. Kasi they do not treat themselves. Ang payat na payat. Kala mo nagda-diet. Malnourished pala. Nagtiti sa itlog, skyflakes, nagtiti sa noodles. Amen? So that's number 1, mga kapatid. Maraming OFWs, they do not treat savings as an expense. They do not pay themselves. Number 2, I will be very quick. Number 2, mga kapatid, bakit maraming OFWs ang nag-struggle financially? They fail to define assets versus liabilities. Di nila alam, nakabili ng bahay. Uy, alam mo, may investment na ako. You know, they don't understand that assets are different to liabilities. Yeah? Hindi porke nakabili ka ng kotse, parang pwede mong mayaman na. Hulugan. Katatrabahan mo lang sa Middle East, pag uwi mo ng Pilipinas, may dala kagad TV. You just work there for 3 months, and then uwi ka ng Pilipinas, may malaking TV. Yun ang sweldo mo. Sa lahat ng pinagtrabaho mo sa Middle East, ang dala mo TV sa Pilipinas, para lang makita ng mga tao, galing ako ng abroad, may TV. But actually, is it really the worth of you working abroad? You're leaving your family. Pag uwi mo lang, naka-live ka sa Facebook. May dalang colored na TV. Na parang wala naman nakakabili ng TV. Eh, magkano lang ba ang TV? Diba? Ang iba, pag nakapag-abroad, bibili ka ng mga magagarang sasakyan. Cellphone. We're talking about think like a billionaire. You want to be a millionaire, you are not gonna be a millionaire if you keep thinking the same way.
doing the same thing and expecting a different result is insanity. Yeah? If you want to really be rich, yeah? Kaya mga kapatid, I'm so strong about this because you know what? I want this church to be the richest church in the United Kingdom. Para pag uwi na, Maranatha, mayaman ka pala. Kaya ka pala mayaman eh. Kasi nagturo sa'yo talaga. Hindi uuwi ka, dala mo TV. Hindi mo na kayang utuin ng mga tao sa TV. At lahat ng tao may TV. Pati kusina, toilet, may TV na nga eh. You know? But today, we're going to study the only one thing that would make us, billionaire. Kasi ang milyon ngayon, mami says, pag may 1 milyon ka, hindi ka na milyonaryo. 15,000 pounds? Hindi ka na pala. Sa akin! Pag umuwi ka ng Pilipinas, ang dala mo 1,000, Brother Ben, wala kang dala. Magkano lang ang 1,000 pounds? 60,000 pounds. Pagpunta mo pa lang ng sa restaurant, 10,000 pesos nang wala sa'yo. Siyempre, big time ka, bango-bango mo. Binili mo mga pabango dyan sa carbot. Puro carbot, hindi naman nila yung carbot. Basta alam nila, may car. Uy, ang bango mo naman, sis. Pero talaga galing ko ng UK. Yeah? But people, they don't know the definition of asset and liability. I think may turo ko na ito sa inyo. Mainit ba dyan, Brother Brian? Mainit ba dyan sa likod? Mainitan ba si Baby G dyan? Medyo? Kusa natin ito. Yeah? Kaya, TV, kotse. May bumili ng kotse. Siguro mga 3 months ago. Ano siya? Dadrive pa siya. Yabong mo. Naka-Facebook pa siya. Nagda-live pa siya. Naka-profile pic pa, Brother Nick. Sabi ng mga tao, wow, big time ka na talaga. May coach ka na. Kasi kung sa Pilipinas, may mga taga-probinsya pag may kotse, big time na kaagad. Big time. May kotse. Liability yan. Bakit? Wala kang kita. Lahat ng bagay na hindi kumikita, liability yan. The only time that you can call a thing, an asset, is kapag meron ka ng kinikita. We're going to study, Sister Cynthia, how to think like a millionaire. Yeah? Pero may mga taong hindi nalalang yun. May mga taong ganun eh, katatrabaho lang. Pag umuwi ng Pilipinas, kala nila, parang lagi may obligasyon, Sister Cynthia, na pag umuwi ako ng Pilipinas, dapat may pakita ko sa mga tao may nangyari sa akin. You don't have. You don't have to treat others. Hindi mo kailangan dali lang lahat ng mga tao sa Jollibee para lang masabing nagbalik bayan ka. No. Magtago ka sa Maynila. Wag mo sabihin umuwi ka. Pag tumawag ka sa pamilya mo, no caller ID. Mami, dito na ako sa Manila. Punta mo ako dito. Hindi yung nakabandila. Uuwi ako! Yung flight details, andun pa, meron plano pa nakatulog. At tumawawala ang aeroplano, dapat may nakaturo. Kahit hindi mo ituro aeroplano, dapat may aeroplano sa Maynila. Masusundo ka sa airport. Ilang bang terminal sa atin? 4 lang naman, hindi na mawawala yung magkakadikit-dikit. Kung wala ka sa 1, nasa 2 ka. Kung wala ka sa 2, nasa 3, hindi yung ituturo mo pa. Uuwi ako. So, tapos sa uy, labas naman tayo, sis. Kung ganun eh. Kapi naman tayo. Naku, sunod-sunod na yan. Tapos tama sabi ni Sister Dulce, naku, mga taong utang sa mga lumang! Ito kasi sinabi mo, paano ka ganun? O, di alam pala, Terminal 2. O, na. Kasi una-unahan lang yan, first come, first served. Pag naubos na yung balag ng pera, wala na pagpapautang. Kaya sa airport pa lang, sa lubong mo na. Kasin! Kas pa na cash. Hindi wala kung kasi. Cash. Cash. Diba? Kaya mo sanayin ko na nasasabi mo kaya pag umuwi ako, talagang madaling araw yung wala nakakaalam. Yung parang, uy, nandito ka na. Oo. Bakit kaluloko to?
barangay sa Maynila. Dala-dalawang jeep, magkakonvoy pa sila. Tapos, 20,000. Eh, yung dala mo, 1,000 lang. Di ipapahin mo lang doon, ipapakain mo lang. Ang laki abala. Kaya pag uwi kayo, huwag niya kayong magsasabi. Hindi yung ituturo niyo pang aeroplano, parang nawawala aeroplano, kahit naman gumituro. Diba? Maraming ganon. So, number 3, mga kapatid, marami mga Pilipino ang naniniwala sa get-rich-quick scheme attitude. Yung, huy, alam mo ba, pag nabigay ka ng 100,000, kikita ka ng 5,000 buwan-buwan. Anong 100,000? 5,000? Eh, ni BPI, Metro Bank, hindi kaya ibigay yung ganon. Ibig sabihin, mas matatalino ka pa sa mga yun. Eh, yung mga 100 taon nang tumatakbo negosyo, kayo ilang taon na kayo nagpapatakbo negosyo? Isang buwan lang, 5,000 pesos. Maraming naniniwala. Kaya maraming mga OFW, pag umuwi ng Pilipinas, purdoy. Hindi nila alam na naloloko sila. Madali silang maniwala sa get-rich-quick scheme. Ang sabi ng Proverbs 13 verse 11, dishonest money dwindles away, but whoever gathers money little by little makes it grow. Kaya maganda sa pera, Brother Brian, unti-unti. Hindi yung agad malakihan, big time agad. Bakit? Masama ba mag-small time muna? Maganda nga sa mga tao, mag-small time muna. Yung mula ka talaga sa, yung mga tipong yung may-ari ng mga inasal, si Injap. Diba? Si Injap inasal, nasimula sa isang restaurant. Naglilinis-linis lang siya. Habang naglilinis siya, nagluluto siya ng manok niya. Eventually, nagtayo siya ng another branch, nagtayo ng another branch. Hanggang sa, binili na siya ni Jollibee. Maganda magsimula yung nag-grow, nag-gradual ang paglago. Hindi yung, kaya minsan kahit sa mga embassy, di ba? Mag-a-apply ka ng embassy. Yung ang bangko mo, Juan de la Cruz, May 1, 0 ang balance. May interview ka ng May 2, nagkaroon ng 1 million. Sasabihin ng embassy, saan nangyari itong 1 million na to? Saan nanggaling itong source of nito? Hindi sila makapaniwala. Bakit? Walang flow, walang cash flow. Walang maniniwala na biglang nagkaroon ng 1 million doon. May hawak kong paso niya ngayon. I'm fighting for that. Kaya minsan, huwag tayong maniniwala kagad sa mga madaling yumaman. Scam. Uy, katabi ko si James Reid. Oo, mag-get read ka dyan. Kahit sino pang artista yan, kung talagang scam yan, scam yan. Minsan hindi mo naman alam kung talaga nakaganon siya, minsan nililipat lang yung mukha doon. Para piling mo naman, pag artista, piling natin, agad, totoo. Pero maraming naloloko. Number 4, OFWs as a milking cow. Gatasang baka. Mga kapatid, dito po. OFWs as a milking cow. Maraming OFWs, mga gatasan. Hindi naman masamang tumulong. Hindi masamang tumulong sa ating mga kamag-anak. Hindi ko sinasabing masama, maganda yan, dahil kamag-anak natin sila. Pero maraming OFWs, ang tumatagal sa UK, nagiging gatasan na lang. Amen, parang linta. Maraming mga tao, parang mga linta. Si ate nasa abroad, doon na lang ako. Ba't baka magkatrabaho? Hello? 10,000 pesos? Eat chicken feed lang. Isang taon ko lang kay ate, isang taon ko lang kay mami at kay daddy, may 10,000 ako. Bakit ako magkatrabaho? Hello? Ang sarap kaya matulog. Kaya marami sa atin na standby kasi isang tawag lang, isang text lang sa Facebook, dumarating ang pera, parang may tinanim, parang may pinatago. Kaya maraming mga OFWs, gatas ang baka. Tama yun, milking cow. Kasi lahat ng mga tao, nakadepende. Kaya minsan nga, sabi ko nga sa isang bahay, lagi may OFW dyan, hindi na, yung OFW niyo, tatanda na lang siya ng tatanda. Tumanda na siya, hindi na siya kilala ng mga anak niya, hindi na siya kilala ng mga pamangkin. Sino po kayo? Ako yung nagtatanda kaya! Hindi mo nakita sa Facebook? Nagbago na itong mukha na ito, yung profile ko dati pa yun 20 years ago. Nagbago. Tumanda. Kayo po ba yun? Oo, ako yun. Diba? Totoo yun eh.
Minsan hindi ka nakilala ng yung mga scholar mo, hindi ka nakilala. Amen? Sabi mo siyang katabi, kapatid, huwag kang matulog. Amen. I think tawagin natin ulit si Tito Manny para mag-exercise. Kasi marami natutulog eh. Okay. Kailangan din mga kapatid, sabi ko nga, kailangan na marunong din tayo mag-save para sa ating mga sarili. Learn how to save for ourselves at huwag masyadong remit ng remit. Kahit hindi naman kailangan, padala ka ng padala. Ini-spoil mo masyado. Parang piling mo naman, nakakatulong ka. Nakakita na ba kayo ng aso kang taba-taba? Parang ibalakad sa parang gano'n na lang yan. Di ba nakita sa Facebook? Yung lumakad siya, yung obese na aso. Alam ko rin ako naiinis? Hindi sa aso, ito siya nagpapakain. Naku. Kayo matatabang mga bata, naiinis dapat sa mga magulang. Kasi masyadong ino-overfed ang mga bata. Ganon din ang mga Pilipino sa Pilipinas. Pag masyado kang padala ng padala, daming pinapadala, no-overweight yung mga yan. Tumataba. Kaya kita mo lalaki ng mga tiyan. Di ba? Lagi nakahubad. Ang init dito sa Pilipinas. Parang di init, wala kang trabaho. Di ba? Kaya minsan matapang ka rin dapat. Dapat tinitingnan mo rin ng sarili mo. Number 5, I'll go ahead. The nakakahiya mentality. Marami tao napakamahiyain. Uy, kung umorder ka na, nakakahiya naman. Ano ka ba? Balik-bayan ka? Hindi ka order? Natatandaan mo? Mga tipo pa mo, mga pa-effect pa, mga pa-awa-effect. Nung bata ka, kami nagpapakain sa'yo. Bumili ka rito, bumili ka! Pag yung pagdating ka na, sasalubungin ka na. Kaya alam mo, gusto ko ang bahay mo sa subdivision, tama ginagawa ni Sister Lorna. Pag bibili ka ng bahay sa subdivision, para pag pumunta sa bahay mo, hindi ka agad makakapasok. Tatawag sa akin. Nandiyan po pa si Mr. Rodolfo Pascual? Sandali lang, tatawagan ko, tingnan ko lang. Sir. May tao po rito. Sino yan? Maniningil po. Sabihin mo, wala ko! Wala daw siya. Di ba? Oh, ay kung ang bahay mo, walang gwardiya, kakakot lang yan! Sino yan? Naku, sabihin mo, wala ko. Kaya kita mo kapag Pasko, walang lumalabas ng OFW kasi sunod-sunod ang mga, alam ng mga namamas yung mga nangangaroling, alam nila meron sa nalisan mo dumating. Rodolfo Pascual, UK. Yeah? Linda Pascual, Italy. Alam nila pupunta nila. Kasi alam nila hindi ka makakahindi. Yeah? Kaya dapat hindi tayo nahihiya. Huwag kang mahiya. Amen? Bakit? Napakahirap kita ng pera dito mga kapatid. Huwag ninyong, kaya ako talagang, yung Facebook na yun, talagang minsan talaga ayaw ko yung buksan eh. Hindi ako nagpo-post palagi ng mga karangyaan kasi nami-misinterpret, you are sending a wrong signal to the public. You are sending a wrong signal to the public as if you are wealthy. Yeah? Huwag kang send ng mga magandang picture. Saan yung mga butas-butas, mga damit? Yung mga sapatos mo, mga kinukuha namin, mga butas-butas, yung ipadala mo sa Facebook. Para akala nila wala kang pera. Kaya, huwag tayong magkakaroon ng nakakahiya mentality. Amen? Kung hindi mo kaya, sabihin mo hindi mo kaya. Be honest with them. Always think that earning money is not easy. At yun ang totoo. Huwag mong ipalagay na kaya-kaya mo. Madali lang yan. Kaya, hindi talaga mga tao kahit hindi na nga maging milyonary na lang. Marami mga OFWs, they have never, ever received at least 15,000 pounds in their account, in their lifetime. Never. Because the mentality is wrong. Number 6, lack of knowledge how to invest. Yeah? Marami mga investment opportunities sa mga OFWs. Real estate, trust funds, business ventures, mutual funds, stock market, bonds, and others. Yeah? Pero mga tao hindi nag-i-invest. Magpunta ka ng China, Sister Mabel, tinuturo ang stock market. Punta ka ng Japan, tinuturo kung paano gumawa ng laptop. Punta ka ng Pilipinas, tuturo ka paano magluto ng adobo. Paano magtahi. Yeah?
Ganun ang mga ano natin eh. Magluto. Home economics. Paano ko na ng Pilipinas? Hindi tayo marunong. Wala tayong karunungan. Ayaw mag-aral. Kaya minsan ng mga tao, naghihirap. Bakit? Kulang sa karunungan. Magpunta ka ng China. Itinuturo kaya mga China, pag sinabi Chinese, magaling sa math. Kung Sister Jane, Jane Tan. Galing sa math nito. Tanong mo sa kanya, ang lahat ng math, alam niya. Mr. Jane. Pero Chinese kasi, ang galing sa pera. Magaling sila, bigyan mo lang sila ng konting puhunan, mapapatakbo nila. Bigyan mo ng konting pera, mapapalago nila yan. Ang Pilipino, ito lang, konti. Yung konti, hindi mo mapalago Ang gusto ka lang ng mga Pilipino, gusto ka big time, malaki ang puhunan. Hindi naman magaling sa negosyo. Pero gusto ka lang malaking puhunan. Hindi gano'n. A good investor or good businessman, napapalago niya yung maliit. Binigyan ka ng piso, pero pag bilyonaryo ka, kaya mo palaguin yan. Yun ang challenge doon. Hindi yung malaki ng puhunan. Madaling gumanda pang negosyo pag malaki ng puhunan. Kasi malaki ang puhunan Pero challenge dyan, sa kanila yung maliit lang. Binigyan ka ng piso, yung tipong, kita mo yung kinausap ni Era sa Facebook? Yung janitor. Nakapasa ng low. Nahulog na nga doon sa upuan. Di ba? Ganon. Yung got nothing, but you achieve something. Hindi yung you have something, then you achieve something there. So, hindi siya respectful. Hindi ko hinahangaan ganon. But there are many people they lack knowledge how to invest. Wala silang kakayahan. Ang alam lang nila palagi, Sister Cecil, buhay ng iba. Buhay ng iba. Buhay ng iba. Alam nilang buhay ng lahat ng tao. Chismis. Ano nangyari kay ganun? Inaabangan ang buhay ng iba. Pero sa negosyo, sa investment, sa mutual, ano yung mutual funds? Nakakain ba yun? Investment? Ano yun? Di ba? Kaya, hindi kayo magiging millionaire, but Pastor Don is going to teach you how to become a millionaire. Number 7, lack of financial goals. Yan. Wala mga goals sa buhay. Gustong gumanda ang bahay. Kaya nagbibenta ko ng real estate, Brother Johnny. Ang technique ko niya sa pagbibenta ko ng real estate. Sabi ko, tita, kay Huga ay nakakaipon. Binabatangay niyo ko na. Kay Huga ay nakakaipon. Hindi pa naman kagawin makakaipon Ang kita ko ng nigar nila, Ay, kung hindi ko kayo nakakaipon, tatro ko kayo para magkabahay kayo. Ganito ang gawin niyo. Mas maganda na yung nag-uunti-unti. Hindi yung ipon ng ipon, bibili ng bahay. Hindi ka naman talaga nakakaipon. Kaya maraming OFWs nakakaipon, sumasali sa paluwagan. Pero pag nagpapaluwagan ka, parang ko sa sahod na ako na mauna. Pagkuha mo ng pera, wala na yung goals. Because many Filipinos, they lack financial goals. Wala silang mga ambisyon sa buhay. Gusto magpatapos ng mga anak, makapagpagawa ng bahay, makapagsimula ng negosyo. Hindi makapagsimula. Sabihin mo sa katabi kapatid, huwag kang matulog. Amen. May natutulog ba dyan? Dito Manny, wala naman, no? Okay. Buti na lang, wala natutulog si Stalin talaga Yeah? Now, number 8. Yeah? Pero ito yung mga kapatid There are many Filipinos, Brother Ben, they lack financial goals. They keep working and working year in, year out. 2010, 2011, 2012, 2013. They keep waiting and waiting and working and working and working with no improvement at all. Wala nagbabago. Nothing will change until this change. Amen? Kaya dapat, meron kang goal sa buhay. Amen? Number 8. Mga kapatid, huwag kayo magagalit sa makinig mga anak. Go there. I'm online. Number 8, OFWs have no emergency fund. Mga OFW na, wala pang emergency fund. Yung tipong, hoy, namatay si Ganon! Naku, saan ako kukuha? Naku! Uy, bigyan ako nagpa 5-6? Pwede ba i-garantihan mo ako? Naku, akin ako. Because they don't have emergency fund. Yeah? Kaya, pag wala tayong emergency fund, wala tayo, mga kapatid. Hindi tayo
yayaman. Now, I've read this book, mga kapatid, pinag-aralan ko talaga itong Think Like. Sabihin natin sa iyong katabi, kapatid. Think like a billionaire. A billionaire. Ituro mo yung kamay sa taas, yung dalawang kamay. Panginoon, these hands will touch billions. 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 In Jesus' name. Palapakan natin, Lord, mga kapatid. I will start now, mga kapatid. Hindi pa tayo po, sorry. Pastor Don is going to start the Think Like a Billionaire, mga kapatid. Nakikinig ba kayo? Yeah? Malaki ang pagkakaiba ng mga mayayaman, mga kapatid. Maraming mga I like this. I don't know. Siguro talagang design si Pastor Don to teach about wealth. Even when I was a professor in Letran, I used to teach business management. Tinuturo ko na rin ito, mga ganitong entrepreneurship. Kaya gusto kong may turo sa inyo. Malay ninyo, yumaman din kayo. Naniniwala ba kayo talagang yayaman kayo? Brother Nick, tatanungin kita, naniniwala ka bang yayaman ka? Yes. Naitanong mo na ba sa sarili mo, yayaman ako eh. But the problem with many Filipinos, Sister Mabel, with many OFWs, they don't know how. Hindi nila alam paano. That's the problem. Akala nila, Brother Ron, you are from Dubai, right? Ano ang trabaho mo doon, kapatid? Receptionist. Na? Theme park. Ng theme park, yung parang mga Disneyland. Yes. Brother Ron, I hope you don't mind. Magkano ang kinikita ng isang nagtatrabaho sa theme park sa Dubai? In pesos. In pesos. Okay lang ba? Sister Mega, okay lang tanong ko yung... I just wanted to use that barometer to Yes. approximately lang, mga pinaka-basic lang nagtatrabaho, yung mga kasama mo doon. 30 to 35. Pataas na yun. I think it's high. But if you were working in KFC, Starbucks, hindi mo siguro kikitain. Very low. Mga magkano kaya? I think nasa 20 po. 20, pataas pa rin yun. 20,000. Yeah? Pero magtataka ka, may taga-Dubai nakakaipon. 20,000. Sa Pilipinas, dito kaya po tayo isang linggo eh. Si Brother Johnny nga, isang overtime, isang 24 hours ni Brother Johnny, kaya kita ni Brother Johnny, isang araw lang. Di ba? Now, the billionaire mentality. Pagkaraw natin, paano ba tayo magiging billionaire? Alam niyo ba mga billionaire? Ang dami ko na nabasa ng ganyan. Donald Trump, nabasa ko na lahat ng mga maraming billionaires. Pinag-aralan ko yan si Sister Elinda, and I found, mga kapatid, na may mga tao talaga na binless ng Panginoon. Alam niyo ba mga kapatid na ang fair ay walang money does not respect anybody. Yeah? It doesn't respect anyone. Porque mayaman ka o nag-aaral ka, yeah? Maganda ka. No. Hindi lahat ng mga nag-aaral, mayaman. Hindi lahat ng mga nakatapos ng college, mayaman. Hindi lahat ng mga valedictorian, mayaman. Hindi lahat ng maganda, ng mga matataas na politiko, mayaman. Hindi lahat yan. Because money is not a respecter of person. Regardless of who you are, kaya mo yumaman. Because it doesn't respect anyone. Number one, mga kapatid, yeah? Billionaires think differently about money. Yeah? Ang mga billionaire, Brother Diego High, billionaires, yeah? Kasi tayo mga kapatid, kapag ang mga tao, mga OFWs kumita, we are looking for ways how to spend. Gaano ginala ko ngayon? Ano kayo mabibili ko nito? Yung kagad ng mga OFW, bibili. Hahanap ng bibili! Uy, meron ko bang sale ngayon? Uy, magpadala ko mukha nga ng box doon para mapunuan na natin. Kasi medyo malaki ang kita ko. Billionaires, they don't think that way. Billionaires think, kapag kumikita sila, where are they going to invest their money? They don't look where to spend. They look on where they can put their money, plant that money, and hope that money is going to flourish. If you really wanted to get out, kasi minsan mga kapatid, Sister Carol, ang bilis ng panahon! Ang bilis! Nako!
Dadaan ang panahon. Tatanda at lilipas din ako. Lilipas ka rin. Diba? Hindi habang buhay na malakas ka. Wala kang mga insurance. Pag nahulog ka sa hagdan, nagmamagaling-magaling pa sa mo, nahulog ka, nabalian ka, kaya balian ang lugod mo. O, paano ka magtatrabaho ngayon? Ipatay ka na. Uuwi ka na ngayon. Yeah? Because billionaires think on how they can invest. Yeah? Hindi sila nag-iisip. Paano sila bibili ng TV? No! Hindi sila mayabang. Simple lang. Kaya sabi ko sa inyo, mag-ipon kayo ng mga tankoy na t-shirt. Yung mga Hinebra, mga Barangay Hinebra, yan ang t-shirt nyo. Hindi puro London. Puro naman Primark, ito 250. Yeah? Huwag mo nang sabihin, taga-London ka. Maganda nga yung hindi nga nilalang. Amen? Billionaires think differently about money, about money is for. Amen? The rich see money as a tool. We see money as a way to buy stuff. Pag kumita na tayo, nag-iisip tayo paano tayo bibili. Pero yung mga billionaires, pag kumita na sila ng konti, kahit naman tama yung ginagawa ng mga Chinese eh. Pag kumikita sila, yung pinita nila sa negosyo, ibabalik ulit nila sa negosyo. Kaya kung sa mga Pilipino, kung kita ng mga karindi, sa mga probinsya, sa mga baryo-baryo, may tindahan, 2 sardinas lang ang tinda. Sorry. Ano pong tinda nyo rito? Sardinas. 2. Nasaan pong tinda nyo? Naku, naubos ko kasi yung mga anak, kinakain nila. Yung abang araw-araw namin dito na rin namin kinukuha. Yung tindahan mo, tita, hindi yung tindahan. Actually, storage mo ng mga pagkain mo. Huwag ka namang tumawag kasi wala ka namang kinikita. Dalawang lahat ng sardinas because kinakain nila yung tubo. Because billionaires, Ate Cecil, they don't think it that way. Pag kumita ka, ibalik mo sa negosyo because money begets money. Hello? Pag hindi mo na binalik, wala ka palang tinda. Wala palang tinda dun eh. Di ba? Kasi walang tinda. Kinakain mo yun. Amen? Because hindi mo ibinabalik. Amen? We buy today and pay a lot more tomorrow. Billionaires, they invest today and they buy a lot more tomorrow. Yung ginagawa sa ng mga billionaires, nagtatanim sila ngayon. They don't care kahit Primark lang ang suot nila. They are not after the status quo. They are not after the prestige and the reputation. Uy, taga-Yugo, hindi mo kabili ng damit. Oo, hindi nga ako kabili ng damit. Yan, so mga simple mga ganyan. Kaya kala ko, mga taga-Pangasinan, huwag mong gagawin yan. Mga Ilocano. Gosh, man. Yung mga taga-Ilocano, kahit mga ganyan yan. Ako, mga taga. Mga taga-Ilocano, kahit mga paulit-ulit ang damit. My God. Kaya kung magkakasalo kayo, mga binata, hanapin mo mga Ilocana. Yung mga taga-Pangasinan, Ilocos. Yan. Kasi, oh my God! Hindi mo sila pwedeng i-judge based on their outward appearance. Maluloko ka. Pero punta ka ng Bicol, ang dami dyan pa talagang, signature. Signature yung mga damit. Galing ng ganito, UK. Alam niyo UK? Yung mga taga Bicol, ang dami kaya dyan. Hindi naman, my wife is from Bicol, but my wife is very frugal. Pero alam niya yan, may mga lugar na, Sister Mabel, sorry, but may mga talagang gano'n. Di ba, Sister Aling, may mga lugar talaga na talagang very, they flaunt, they show off. Gucci, LV, Hermes. Lahat yan! Kaya pag nakita mo sila sa mga dumadaan, parang, wow, grabe na to, pre. God! Talagang ililipat ka sa hangin, sa ganda, sa bango.
Pero ang mga tagapangasinan hindi. Tanduay, Barangay Ginebra. Pero pag pumasok kayo sa bangko, lahat, pati manager sumasaludo, Panam, welcome. Parang natutumang mga punong kahoy. Bakit? Alam nila ang bank account, tambak. Kaya huwag mong mamatahin ang mga taga-Ilocos, mga Pangasinan. Hindi mo yan pwedeng, kahit yung mga ganyang sisimple-simple lang, because they understand, they invest, nagtitipid. Pag mangungutang ka, naku, talagang bago ka makakuha ng isang salapi, talagang pahirapan. Kung kailangan dumaan sa masingsing panalangin, Panginoon! Buksan mo! Talagang siguro, pag Lord lang nagbukas, talagang magbubukas talaga. Pero pupunta ka lang, laging wala ka mauutang. At hindi mo maloloko mga tagapangasinan, ako, hirap na ng mga yan. Pagdating sa pera, magkakamatay talaga kayo. Dadaan ka talaga. Magkaharap pala sa tinalupan. Because they understand the value of the money. Ganun ang mga billionaires. Yeah? Kaya punta ka ng Pangasinan, mga taga-Ilocos, ang daming Jollibee kasi ang daming yaman. Kaya punta ka ng Bicol, walang Jollibee sila. Kasi kung hindi nakakakain. Magkano ng Jollibee? 100 na. Diyos ko, magkano na kinikita sa palayanan, katanim ka ng bawang. Kunti ang kita. Kaya kung tatayo ka ng Jollibee, naku, walang kakain, lalangawin, kasarado ka lang. Kaya sabi niya, no. Huwag sa Bicol, dito tayo sa Pangasinan. Totoo yan, mga kapatid. Because ang mga taong hindi nag-i-invest, they don't understand the value of the money. Amen? Ang sabi nga ni Robert Collier, all riches have their origin in the mind. Wealth is in ideas. Mahilig sila mag-isip ng negosyo. Pag kumita na sila, ano kaya bibiling ko negosyo? Ano kaya palayan ang bibiling ko? Yeah? Ano kaya lupa? May nagbibenta man ng lupa sa akin? Bibiling ko. Ganun ang mga nag-OFW. Hindi yung pag umuwi ka, tara, bili tayo ng mga punta tayo ng Boracay. Punta tayo ng El Nido. Punta tayo ng Singapore. Punta tayo ng ganito. Dala-dala lahat ng mga kamag-anak. Yeah, lilibre nila talaga lahat. Pati airfare, pati pamasahe. Yeah? Kaya, maraming tao na pag umuwi sila, pag umuwi sila ng Pilipinas, uutangan nila ang pera nila. Mangungutang sa UK. Pero pagdating ng UK, babayaran nila yung utang nila. Kaya paulit-ulit lang. Pag mangungutang ka, sabi, 1,000 pounds, kulang, di ba? Mangungutang ka siguro mga 3,000 to 5,000 pounds. Para naman, ang arrival talaga big. Grande. Wow! Dan. Para may mga sa unang buwan, mga unang week lang, first week lang yan, sister Sen, unang linggo lang yan, 2 linggo. Talagang mabango ka. Masarap. Talagang marami kang cashing. Pero kaya marami mga sa Hitro, pag nagpunta ka dyan, ang daming papayat. Para nagkaroon ng anemia. Kasi dugo nila nasusipan ng mga taga-Pilipinas. Sinit! Kaya yung pag-uwi ng Pilipinas, 3 malalaking malaki nag-overlapping pa! Pagdating sa Pilipinas, meaning na lang na bag. Yung mga sinunod pa sa Pilipinas, nasaan yung mga pinili mo? Nandun sa Pilipinas! Meron mga damit, underwear, nandun na rin lahat! Meron siya na kabarangay Ginebra. Ang meron yung bag. Tapos kung tingnan pa nila, kaya ka na Pilipinas, oo, ito lang kasi minibag. Samantalang mga Pilipinas, ang laking bagahe mga yung pagbaba ng Hitro, yung mga nagtutulaw na 10 pounds, ay hindi magkanda ang gagawin. Lalaki ito. Yeah. Pag nagpa-check-in pa, ito pa, hand luggage. Ito. Hand luggage, hand. Hindi na mabilang. Because they don't understand the value of the money. Number 2, mga kapatid. Investing. Yeah? The wealthy see investment as priority. Naghahanap yung mga billionaires. Billionaires think on where to invest their money. Amen? Taas ang kamay na may mga investment.
Tumaas ka! Nako. Di ba? Lahat ng mga mayayaman may investment yan. Kaya magtataka ka, maraming mga mayayaman sa Pilipinas, lalong yung mayaman. Lalong yung mayaman. Thank you, brother. Nakikinig ba kayo mga kapatid? Because, lalong yung mayaman, because they understand investment. Ang problema sa mga OFWs, ang liit mag-invest. Magkano investment mo? 30 pounds lang a month. Yun lang. Yun lang. 6 pounds. 6 pounds a month. 6 pounds. Pero, God, ang laki ng pangarap niya. My God, gusto maging billionaire. Ang liit ng investment mo, te. 6 pounds. No. Hindi ka magiging mayaman yan. Kasi ang lahat ng ini-invest mo, ang liit ng tanin mo, they invest a little. Pero, they think big. You want big? Magkalit ka ng malaki. Buntuhan. Ganyan dapat ang mayayaman. Inilalaro lahat ng baraha. Hindi yung kaunti lang, one pound. Para masyado pang sa 6 pound, mahirapan pa yun. Talagang, sinayin mo na! Kakaya naman sa'yo. Baka magulo ang patas. Ang liit ng investment, Sister Cecil. They invest a little. Kaya ang earnings nila, maliit din. Because their mindset is very little. But billionaires, my God, big time. Kaya makikita mo, my God, kumbaga sa truck, ang kita talagang tambak. Pag nakita mo bank statement, boom, 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 ang laki ng kita. Amen? Number 3, yeah? Sabi ng Panginoon sa 2 Corinthians 9 verse 6, the point is this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows bountifully will also reap bountifully. Kaya pag nagtatanim ka sa silang konti, mamiso lang, kamera, ano kita mo? It's the law of life. Diba? Nagtanim ka ng 1,000, siyempre, ang earnings mo dyan sa interest, based on the 1,000 pesos. Kung nagtanim ka ng 100,000 pesos, based on ang kita mo, nag-invest ka ng millions, yan din ang laro. Yeah? Sinasabi yan ng 2 Corinthians. Number 3, jobs. Yeah? Kaya ayaw rin mga tama ginagawa ni President Duterte. Yeah? Ang isusunod niyang gagawin sa Pilipinas, we will enhance our educational system by science and technology. Hindi yung marunong magtahi, marunong magluto. Hindi naman lahat tayo. Nasa culinary. Kaya nausin na lang yung culinary, pero actually, kusinero talaga yan. Pero, if you really wanted to succeed, dapat sa science and technology. And a lot of Filipino children are being taught na dapat anak, maging maganda ang grade mo para makapagtrabaho ka sa magandang kumpanya. Trabahan tayo lahat. Kaya sabi ko kasi yung mga kapatid, it's not bad to become an OFWs. No, it's good. I salute you. But do not encourage your children to become OFWs, a domestic worker. If you can push them to become who they are, hayaan mo silang lumipad. They are gonna grow and get bigger than you are. Hayaan mo silang mas maging malaki pa sa'yo. Because when they succeed, you feel better. Wag lang puro trabaho. Amen? Kasi trabaho ng trabaho. Huwag magkatrabaho, no. Kaya sabi ko, Joel, do you want to take business management? Patuto sila mag-business. Bata ka lang, turuan mo yan ang management ng pera. May alkansya ang bata, o anak, gusto mong bumili ng bike, maglagay ka ng 1 pound. Turuan. Huwag natin sila turuan magtrabaho. Amen? Kaya sabi ko nga, dalhin mo yung mga anak mo sa iyong kudkod, pakita mo yung mga tae, dumi ng mga kubeta. Ito, nakita mo itong tae ito. Kung tulit mo yan, kumita ng 5 pounds. An hour. Oh. Ang hirap ng buhay. Kaya sabi ko sa mga kapatid, ang hirap ng buhay natin dito. Tapos, pag uuwi ka ng Pilipinas, feeling mo big time. Pero actually, no. We have to think.
Because tatanda tayo mga kapatid, lilipas ang panahon natin kahit anong galing mo at ang gustong-gusto ka ng amo mo, but the moment you are no longer useful, they gonna chuck you. That's true. Kahit pa sabihin nilang you're a family. You're treated like a family. Yeah. Lola mo. Family ka lang ngayon kasi minaasahan mo ko. Pero tingnan ko lang kung magkasakit ako ng isang taon. Family pa tayo. We're no longer family. Actually, somebody is leaving your room. Can you go out? Can you find a place, please? So, hindi ka family. Kaya minsan, huwag ka rin masyado maging attached sa employer. Hindi ko sinasabing maging rude, but always think na aalis ka sa kanya. Dapat meron ka ganun mentality. Na itong trabaho to, hindi ako pwedeng alagaan ito. Itong trabaho na to, temporary to. Either now or tomorrow, I may leave this job. Dapat ganun ang thinking. Hindi yung, sir, madam. Tawagin sila ng pangalan nila. Call them John, call them whatever their names. Because when you call them madam or sir, you are like treating them on a higher level. Kaya minsan, yung mga employer, ang thinking sa mga Pilipino ay mga atsay kayo, mga katulong kayo, diyan ka sa baba. Pero if you call them by their name, John, what are you doing this? Why are you shouting like this? I don't deserve this. You don't shout at me. Otherwise, I'm going to leave you. Once you say that, they know where they stand. Kasi trabahante tayo eh. Many OFWs are based earnings doon sa pagtatrabaho. Yeah? Billionaires know a job will never make them wealthy. You want to be a billionaire? Don't work! Ooh, £5 an hour, yes! But are you going to be a billionaire for that? No. Billionaires, they will become billionaires because they invest. Yeah? They put their money into different investments. Meron silang investment. Yeah? Mga kapatid? Sabi mo siyang kapatid, katabi. Kapatid, mag-invest ka. Yeah? Ang sabi ng Panginoon sa Psalms 90 verse 17, may the favor of the Lord our God rest upon us, establish the work of our hands for us. Yes, establish the work of our hands. Kaya minsan, alam nyo, maganda rin naman yung nagtatrabaho ka kasi dyan magmumula ang pang-invest mo eh. Are you there? Kaya minsan gagalingan mo rin ang trabaho mo. Ito naman ang technique. Dapat, specialize ka. You're one of a kind. Hindi ka pwede itapon ng amo mo. My God! Itatapon niya ang lola niya, ang mami niya, pero ikaw hindi niya tatapon. Yeah? Hindi ka kaya, my God! Tatanggalin niya lahat. Ikaw lang ang titira niya. Bakit? Ganyan kanya kamahal, ganyan ka-importante sa kanya. When you have that value, yung value ng sarili mo na talagang hindi ka kayang itapon, hindi ka? Naranasan mo na ba niya, marami kayo, tapos alam, confident ka na hindi ka kayang tanggalin? Because you know your value. When you know your value, blessings come. Kaya tama sabi ni ang sabi ni King Solomon, when you become efficient at what you do, you are gonna be working for the king and the queens and the royalties of the world. Yan, dapat ganyan. Hindi ka kaya tanggalin, galingan mo sa trabaho mo para malaki ang kita sa Lorna. Pag kumikita ka na, yung kinikita mo, huwag kainin. Huwag ipadala sa Pilipinas. Yan, huwag papadala sa Pilipinas. Ayaw sila magutin doon. Yeah! Kasi hindi mo sila matututo. Di na natuto. Oh. Patanda ka na patanda, padala ka ng padala. Naiipon mo lang, binitan slips. Malaking binikita. Yan sila mga yayak. Ikaw din nagdadayat dito. Mag-diet tayo lahat. Fasting and prayer tayo. Isang taon. God! Diba? Wala padala. Oh, tagtuyot. Diba? Dapat ganun. Pero galingan mo sa trabaho mo, mga kapatid. Galingan natin sa trabaho natin para yung kinikita natin, sa Ate Cecil, yun ang gagawin yung kinikita mo, i-invest mo yun. Huwag mo kakainin yung palay kasi pag niluto mo yung palay, magiging karin, tatayin mo lang yung sa kubeta. Pag na-plus mo yung, ay, huwag ka makakain talaga. Buti lang bigas ang kainin mo. Because, I'm just telling you mga kapatid, the value of your work. Pag kumikita ka na, yan ang itatanim mo sa iyong mga investment. Pero wala tayong may invest kasi ang kinikita natin, lagi tayong tinatagal ng mga amo natin, hanap tayo ng hanap ng employer.
Hindi tayo mamagaling sa amo natin, hindi tayo nagbibigyan ng increase. Kasi bakit naman tayo bibigyan ng increase? Ang trabaho natin, kakabulok-bulok. Kaya dapat sa mga Kristiyano talaga, magaling magtrabaho. Pinasok mo yung domestic worker, you have to be the best domestic worker in the whole planet. My God, buong planet planeta. Pag may umuna sa'yo, pangalawa ka na. Susunod na ako dyan. Ako na ang second dyan. Bakit? Magaling ako eh. Kahit nagaling ka ng amo mo. Sige, tanggalin mo ako ngayon. Makikita mo. Bukas na bukas din. Hindi pa sisikat ang araw na tawag ka sa akin. Kasi ang dami mag-refer sa'yo. Bakit? Maraming tao nagtitiwala sa'yo. Maraming tao kaya kang i-endorse kasi magaling kang magtrabaho. Kaya dapat ginagalingan din natin magtrabaho. Sabi mo siya, katabi kapatid! Galingan mo magtrabaho. Palakpakan natin ng Lord. Ganun dapat yun. Hello, mga marik. Konting oras lang. Pag kumikita ka ng pera, natanggap mo na siya, dapat may isa kang business. Hindi lang trabaho. Kasi pag wala kang business talaga, Sister Esme, trabaho ko lang ng trabaho, hindi ka yaman. You're not gonna be a billionaire. You're not gonna reach this. Because you are working forever. Walang yumayaman sa pagtatrabaho. Tatandaan mo yan. Hindi ka yayaman yan. Sa pagtatrabaho, 5 pounds, 5 pounds, 5 pounds, 10 pounds, 10 pounds, kahit pa 12 pounds yan. Kaya actually, yung laki ng sweldo, hindi na nagpapayaman. Yung thinking, yung pag-iipon ng pera. Pag marunong ka sa pera, my God, kahit pati TNT yan. Kahit pati yan, my God. Mas malaki pang ipon yan kahit sa may mga papel. Number 4, I'm 10 minutes away. We stay away. May mga mahihirap, may mga normal na tao, mali ang thinking nila about risk. Naku, baka mamaya malugi ako. Ayoko niyan. Kasi baka malugi. Laging takot. Natatakot malugi. Ano bang alam tutubo ka? Hindi naman kaagad kikita ka. Ano bang negosyo madaling kumita? Hindi. Dapat talaga, billionaires always take risk. They take risk. Ano ba? Kaya ba yan? Pag-aralan natin. Pinag-aaralan and then they invest. They put their money, they put their heart, they pray. Hindi na nakapag-invest. Ayaw mag-invest kasi natatakot malugi. Ano bang negosyo hindi nalulugi? Lahat naman nalulugi. Si Brother Pim, sinasabi kanina, Chowky, nagsarado. Brother Pim, totoo ba yun? Shouting na yun, ha? Nagsarado. Tapos ikaw, lagi kang takot. No. Billionaires, they take risk. They jump. They like Peter, Lord, is it you? Yes, it's me. Come on, walk on the water. Peter did. He stepped out of the boat. They take risk. Amen? Dapat kaya ng mga billionaires, they always take risk. Hindi ka matakot. Amen? Ang sabi ng Panginoon sa Ecclesiastes 11 verse 4 to 6, Ecclesiastes 11 verse 4 to 6, he who observes the wind will not sow. May mga taong tinitingnan ng hangin. Naku, malakas ang hangin, huwag tayo magtatanim ngayon. Kasi baka mapay ng ating mga bini, ang ating mga punla, baka madala ng mga ibon. Naku, huwag tayo magtanim ngayon. Sabi ng Ecclesiastes, and he who regards the clouds will not reap. Naku, baka umulan ngayon, huwag tayo mag-ani ngayon kasi mag-uulan, nakikita mo naman ang clouds. Yun ang sabi ng Ecclesiastes. As you do not know the way of the Spirit comes to the bones in the womb of a woman with a child, so you do not know the work of God who makes everything. In the morning you sow seed, nagtatanim tayo, and at evening withhold not your hand, for you do not know which will prosper, this or that, or whether both alike will be good. Kaya kung nagtatanim ka ng binhi, itanim mo lahat. Huwag kang matakot itanim. Bakit? Hindi mo naman alam niyo kung natutubo. Baka iba dyan, patay, iba, buhay. O kaya naman lahat ng tinanim mo, kumita. Kaya tama yung kasabihan na, don't put all your eggs in one basket. Hello? Kailangan nagtatanim. Para meron kang aanihin. Huwag yung punta ka ng ATM. Baka may deposit sa akin na uncle kong mayaman na hindi po ng Lord. 1, 2, 3, 4, 5. Ay, wala. Zero. Wala ka namang ipinasok. Do not expect na may isang genie na mag-deposit ng malaking pera sa bangko mo. Wala. Amen? Because you're not taking the risk. Amen? Huwag lagi masyadong
sigurista. Yeah? Maganda rin minsan you are taking the risk. Problems, number 5. We try to avoid problems. Yung mga normal na tao, they avoid problems. Pero alam niyo ba, noong World War II, there were many businessmen who flourished. I said to you, I was a scholar of Gokimpa sa Equitable Bank. That's why I managed to reach Ateneo de Manila. Naging scholar ako nun. But before Equitable PCI Bank, naging PCI Bank yan, naging Banco de Oro now. Before they become Banco de Oro, they were Equitable Bank. The owner of Equitable Bank, he managed to have a bank from World War II. Nung patay ang mga tao, nagtayo siya ng bank. Ano ibig sabihin? Pag may problema, billionaires think, ano kaya pwede natin gawin negosyo dito? Meron ditong Yolanda. Walang pagkain ng mga tao. Magbenta tayo ng itlog, balot, charon, ganon. Laging malawak. Pag nagpunta ka ng isang lugar, tingnan mo, magbatsak ka. Maraming lupa. Maraming mga tao. Pwede dito magnegosyo, restaurant. Ganon! Hindi yung laging lakwat sa laging Starbucks, wala nang iniinom na kape. Ubus ng kape, ganon, wala nang laman. Di ba? Yeah. Billionaires see problems as opportunities to make millions. Yeah? Pag nakakita ka ng problema, mag-isip ka agad, gusto kong thinking ni Brother Georges. Pag naisip, ano kaya magandang negosyo doon? Maganda ang naisip niya kagad, lumilipad ang kanyang mga imahinasyon. It flies. It goes somewhere. Ano ba pwede kong gawin dyan? Kasi ganun, OFW ka eh. Ito pa, kasagsagan yung pagkita that this is the best time to invest. To plant the seed. Not when you are there. Kasi pagpunta mo, matanda ka natin, Cecil. You're already 60, 70 years old. Yeah? Makita mo na lang mga apo mo doon. Mga iho, kumusta na kayo? Ito, si Lola Basya. Kararating lang galing UK. Kaya, maraming mga OFWs, they are qualified to become billionaires but they did not. Because they did not see the problem as opportunities. Kaya, makikita mo yung mga multi-millionaire, they always think, ano kaya ang magandang negosyo? Mag-isip ka na ba mga problema? Isipin mo lagi ang problema. Walang bahay ang mga tao. Dumadami ang call center. Di magtayo ka ng mga residential. Nagpagawa si Duterte ng mga trains, mga rails, mga that connects Visayas, Luzon, Visayas, Mindanao. Yung mga taga Mindanao, mga taga Hulo, pupunta na ng Manila. Di magawa ka ng mga hotels. Di ba? Ganon. Mag-isip palagi ng paraan. May isa akong kaibigan na nasa Nueva Ecija siya, nagdi-deliver siya ng bigas from Nueva Ecija to Manila. Pero pag pumunta siya ng Nueva Ecija, wala siyang dala. Alam mo ginawa niya si Sister Carol? Nag-isip siya, pupunta ako ng Divisoria. Bibili ako ng mga gulay sa Divisoria, dadali ko sa Nueva Ecija para ibenta ko doon. Kasi kukuha ko aangat ako ng mga gulay sa Divisoria, sa Baclaran, mura o isda, dadali ko sa Nueva Ecija. Para pagdating ko doon, meron akong mangkargo, meron akong mangkalakal, pagdating ko siya na sa Nueva Ecija, ito. Galing Divisoria, binili ko ng piso, pwede ko benta siya ng 125 or 2 pesos. They think. Then you become a billionaire. Yeah? Kahit wala kang papel, pwede ka magbenta ng AIM Global, Avon. Diba? Hindi masama yun. Kasi wala ka namang ginagawa, sarap ka pa Facebook ka. Maglagay ka, mag-promote ka, magbenta ka ng kung ano-ano. Diba? Huwag lang yung buhay ng iba, bebenta mo. Pero yung mga ganyan, mga products, ay ganda niyan, real estate, magbenta kayo niyan. Tito Manny, nasan ka ngayon? Nasa Birmingham ako, nagbebenta ako ng, ano nga tito binibenta mo? Salad Master. Di ba? Magbenta kayo ng ano, bakit yung yayaman kayo dyan? Real estate, yayaman kayo dyan. Diyan yumaman si Pastor Don sa real estate. Basta magaling lang kayo magbenta. At pag kumikita na kayo, Brother Ben, sa real estate, o sa mga bigos nyo, kikita kayo dyan eh. Hindi ba? Hindi.
The challenge, Sister Carol, is not on earnings, but what you do on what you earn. Anong gagawin mo sa kinita mo? Maraming magaling magbenta, maraming tumatabo sa takilya, pero hindi sila financially literate. Kulang, they don't become billionaire. Alam mo nung kumita ako sa real estate, Sister Mabel, sabi ko nga sa inyo, kapatid, I reached the top. 1.4 billion. Nasa ano yan? Nasa county court. 1.4 billion in 1.5 years. Never been done in the history of the developer. Pinakamagaling sa pastor. Kagalingan nyo! Kat! Pag magaling ka, Sister Lorna, marami ko pa sa'yo. Kaya nakuha yung komisyon ko. I-invest mo siya. Sabi ni Baby, alam mo, hindi mo na ako tinurit siya. Sabi mo, promise mo, dadalhin mo ako sa ganitong bansa. Bakit nandito lang tayo? Hindi mo pala tayo narating. Halika na, pupunta tayo ng Westfield, magkakapi lang tayo. Ano ba? Sapat na yun. Kasi, oo nga, malaki ang kita mo. Bakit? Araw-araw ba kumikita ka ng malaki? Di ba minsan lang? Yung minsan na yun, kapatid, palaguin mo na yun. Bakit? Kaya mo maging billionaire. Sabi sa kanya ngayon, kita mo video. Kung yung perang ating kinita ay ating kinain lang, napunta lang tayo ng ganun masarap na pala natin, meron lang tayong makapit sa fridge magnet. Wala tayo na pala. Naka-Facebook lang tayo, pero ang profile pic mo naman, isang segundo lang nawawala, pag gano'n wala ka na. You are history. Pero pag kita mo, bago, like. Bukas, wala ka na, hindi ka makikita sa tangilya. Kaya, pag kumita ka, itanim mo na kagad. Bakit? Yung mga problema, mga kapatid, last 5 minutes. Yung mga problema, ginagamit din ng Diyos yan. Amen? Ang sabi ng Panginoon sa Romans 8:28, and we know all things work together for good to them that love the Lord. Number 6, mga kapatid, konti na lang, please. You know, preparation. Preparation is the key. Kaya tama ang ginagawa ni Brother Jones, habang nandito ka pa, kumbaga Sister Mabel, kumbaga sa billiard, pumuposisyon ka na. Titirahin mo yung 1, yung 2, yung 3, 4. Pumuposisyon, preparasyon ang tawag doon. Billionaires always prepare. Tama sabi ni Mami Mirna kanina, huwag mong pagdating ng December, hindi yung pagdating ng December, kung pa maghahanda. No! You're late. Billionaires prepare, Sister Cynthia. Bago dumating yung date, nakahanda ko na. Yeah? Nakahanda. Amen? Kaya sabi ko sa inyo mga kapatid, maganda sa tao ang nag-aaral. Mag-aaral kayo. Maraming mga online education, mag-aaral kayo ng mga kung ano-ano mga bagay. Mag-aaral kayo. Pag-gupit, magaling kayo mag-gupit. Sister Baby, nag-aano siya? Nagmamanicure. I-enhance yan. Yung mangkuko. Maraming mga alipunga, tanggal ulat yan. Kikita ka dyan. Bakit? Mga tao tamad na ngayon. Kukulang. Ipilap ang tao, kukulang. Pipilahan ka. Hindi pa kayo marunong kukuko nyo? Magpapaganon pa. Gusto may mahaba na talang mga manok. Hi! Di ba? Kaya kung magaling nyo sa ganyan, i-ano nyo yan? I-enhance. Because most people, mga kapatid, we prepare for today. Billionaires prepare today for opportunities of tomorrow. They prepare for tomorrow. Nagtatanong ka, not for you, but for your future. Para sa iyong mga anak. Last but not the least, mga kapatid, umiyak na si BBG. Sorry, BBG, I'll be finishing this. Last one, mga kapatid. Time. Billionaires, they value time. Sabi mo siya, time. Time. Kaya pag may tumatawag sa'yo, nakakaabala, i-block. I-block yung mga time wasters. Yeah? Because most of the time, we waste time. Alam niyo yung itsura ng Facebook na, yung logo ng Facebook na F, tapos kinakain niya, nakita mo na yon? Ha? Yung Facebook, yung logo ng Facebook na F, may lalaki na kanganga, kinakain niya yung F. What that logo signifies, what that picture signifies, is that Facebook is eating your time.
Kaya nasusunog ang mga siniluluto, yung mga damit na mamahal ng mga amo, pinaplansya. Hoy, ano ba nangyari dyan? Bagong-bago, may balita. Yung pinaplansya mo kapatid, nasunog. Pagbibintang mo ko yung dry cleaner, ikaw na nakasunod dyan! Yung niluluto mo, kulang na, masunog ang buong bahay kasi nasa phone ka palagi. Hindi ka naman call center. Di ba yung mga wala nga mo ko, lalalala. Di ba, Sister Jen? May mga taong gano'n, they waste time. Billionaires see time as their most valuable asset. Time is the key. Yeah? Kaya pag may makipagkita sa akin, Pastor Don, pwede po pa kayo makita. Kapatid, mahal ang aking per ora, ha? Magkano po ang per ora nyo? 250. Per ora. Kaya mo yun? Opo. So, sige, kikitain kita. Kikita Hilton, sige talaga. Because I value time. Kaya sa church, libre, pero pag sa labas nyo ako kinita, magbabayad kayo. Ganon kamahal. Because I value time. Kung makikipagkita ka lang sa akin, makikipagkwentuhan ka lang ng buhay na may buhay na ako, kapatid. Wala akong panahon dyan. Wala. Ganon din kayo. Pag may makikipagkita, makita naman tayo. Naku, palang ako yung time, marami akong gagawin. Kaya maganda sa tao yung wala kang time, busy ka palagi. Yung abala-abala ka. Hindi yung dami mong iniisip, wala ka nang ginagawa, kundi Facebook, walang Facebook. Walang ginagawa. Ayaw ko ng ganon. Bakit? Alam mo kahit si Jesus, Brother Johnny, ang kinukuha ni Jesus yung mga masisipag. Mapapansin mo si Jesus, wala sa kinuhang disipulo na hindi nagtatrabaho. Lahat ng kinuha niya, si Peter, si Paul, tsaka si John, si Andrew, lahat yan mga isda. Nagtatanggal ng isda sa lambak. Tuk. Sabi ni Jesus, op. Gusto niyo mamalakaya? Hindi kayo, sumunod kayo sa akin. Mamamalakaya kayo ng mga tao. Because God wants you to be hardworking. And you have to value time. Pag nakita mo na, yung tao yung time waste na tawag ng tawag, i-block mo na kaagad. Sabi mo sa kanya, I'm so busy. At alam mo, pag sinabi mo busy ka, Sister Arlene, malayo ka sa mga gulo. Hindi yung lagi kang inaabangan mo yung mga kwento ng ibang tao. Mamaya-maya, ikaw na ang source. Narinig ko kay Arlene. Sinisiraan ka niya. Ito ang sabi niya sa akin. Kasi, inaabangan mo palagi. Kaya for you to become a billionaire, mga kapatid, gawin natin lahat yun. Amen? Palapkan natin, Lord, dahil natin kumayo. Sorry for so long. Maraming salamat, O Diyos, sa amin pong gabi, Panginoon, sa aming hapon, Lord, na kami po, Panginoon, ay iyong napagpala. Panginoon, marami po kami natutunan ngayon. Panginoon, kami po naniniwala that this church is going to raise people who will not only become wealthy, but some of my brethren, Panginoon, will be millionaires. Some of my brethren will become billionaires. Panginoon, I pray that they grow as far as they can. Panginoon, palaguin mo sila, Panginoon. Let them grow, let them achieve their highest potential, O God. Let them achieve, let them be great. Panginoon, hayaan mo makita ng buong daigdig na totoo sila nga, Panginoon, ay mga anak mo, Lord. Lord, and I am going to be the happiest pastor ever led. Kapag itong aking mga kapatid, Panginoon, ay iyong pinagandang buhay. Lord, I know, Panginoon, that you're raising a lot of brethren in this church, of Maranatha Church in London, Panginoon. In London, you are going to raise many millionaires and billionaires. In Jesus' name, Panginoon, magdadala ka, Panginoon. Magpapadala ka, Panginoon, one day, Panginoon. Marami ako mga kapatid dito ngayon. Ang one day, Panginoon, I will see them in television. I will see them in newspaper, in magazines, and they will testify. Dati akong mahirap, dati akong pobre, ngunit pinayaman ako, pinaganda ng Diyos ang aking buhay. Lord, I know, Panginoon, that you're going to open the floodgates of heaven, and you're going to send the rain. You're going to send, Panginoon, the blessings that there will be no room enough to contain. Lord, I can sense, nararamdaman ko, Lord, when I saw this topic, Lord, I know, Panginoon, you told me, Panginoon, you said into my heart, Panginoon, Lord, don't tell my people that I will raise millionaires in the church. This church will raise millionaires in the name of Jesus. Hindi ako maniniwala, Lord, ng mga tao, Panginoon, dito sa Maranatha Church ay mananatiling mahirap. Kundi, Panginoon, they will achieve, they will fly, they will soar above, Panginoon. Sila lilipad, Panginoon, nakagaya ng isang agila, Panginoon.
lilipad sila ng mataas na mataas, Panginoon. Titigilayin sila ng maraming mga tao, Panginoon, and they will see that itong aking mga kapatid, Panginoon, ay totoong anak mo, Panginoon. Lord, they will achieve. They will become a billionaire, Panginoon, Lord. And they will honor, Panginoon. They will honor Panginoon, they will honor you through their wealth, Panginoon. Hindi ka nila kakalimutan. Lord, marami po salamat, Lord. I can sense, Panginoon, Lord, ang aming pong mga anak, Panginoon, they are gonna be a blessing to us, Panginoon. Panginoon, you are going to send, Panginoon, blessings, wisdom sa aming mga anak, sa aming mga pamilya, Panginoon. They are gonna be a blessing unto us, Panginoon. Hindi kami habang buhay na nagkatrabaho, Panginoon, but one day, Lord, we are going to let the money work for us. We are not going to work for the money, but we are going to allow the money to work for us. Panginoon, ang pera po ang magtatrabaho sa amin, Lord. Even though we are sitting, kahit kami nakaupo, nag-holiday, natutulog, Panginoon. Kahit kami, Panginoon, ay naglalakad, nagja-jogging, kahit kami, Panginoon, nasa Bible study, one day, Panginoon, most of my brethren, Panginoon, all of the people inside this church now, Panginoon, will have their own investment, will have their own businesses, Panginoon. At Lord, kikita ito, Panginoon, Lord, hahawakan mo, Panginoon, ito ng iyong banal na kamay, Panginoon. You're going to protect their businesses, their money, Panginoon. You're going to protect, Panginoon, their livestock, Lord. Lord, pagpapalain mo ang church na ito, Lord. I know, Panginoon. Salamat, Lord. Lord, salamat po sa mga ganitong araw, Lord. Lord, teach us on how to be wealthy. At Lord, we promise you that we are going to be faithful on whatever blessings that will pass on our hands, Panginoon. Ibabalik po namin sa iyo, Panginoon, ang lahat, Panginoon, ng para sa iyo. We are going to be faithful unto you. At Lord, we will allow you, Panginoon, to work for us. Panginoon, hindi kami mananatili, Panginoon, na nagtatrabaho, Panginoon. Lord, I know that there are times, Lord, na itong aking mga kapatid, they see the emptiness. They see the nothingness. They don't see, Panginoon, the way. But Lord, because, Lord, when we put our faith, Panginoon, pag inilagay namin ang pananampalataya namin po sa isang bagay, Lord, we are allowing God to work. We are allowing God to work with us, Panginoon. Lord, hayaan mo po ng aming maliit na kinikita, Panginoon, ay mapagpalang. Lord, hayaan mo lumago. Hayaan mo, Panginoon, mapagyaman namin ang aming mga pera. At Lord, sa pag-uwi namin sa Pilipinas, may pagmamalaki namin, Panginoon, na nakilala ka namin ng lubusan sa bansang ito ng England. And Lord, we are going to be blessed so that we are going to be a blessing sa aming mga mahal sa buhay. Pagpapalain mo kami, Panginoon, upang kami man ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain mo kami, Panginoon, ibinabalik mo lahat ng purihan, ang lahat ng kalawalatian sa matamis na pangalan ni Jesus, ang lahat ng mga bilyonaryo, ang lahat ng mga bilyonaryo in the name of Jesus ay magsabi ng Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin muli si Pastor Ron. Ngayon dadako tayo sa ating tithes and offering. May papaliwanag sa atin ni Sister Imelda. Palakpakan po ang Panginoon sa buhay ni Sister Imelda. Amen. Magandang gabi po mga kapatid. Ngayon ay dadako natin sa ating pagbibigay or laws of prosperity. Ating narinig ang napakagandang mensahe ng ating mahal na pastor, think about a billionaire. So ngayon, ay dadako po tayo sa pagbibigay. Gusto natin maging billionaire. Di ba? Pero, mayroong gusto ang Diyos para sa atin. Please open our Bible in 2 Corinthians chapter 9, verse 7. Second Corinthians chapter 9, verse 6 to 7. Ang sabi po dito, tandaan ninyo ito, ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti.
At ang naghahasik naman ng marami ay maghaani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang. Sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkaloob. Sa hindi ko ba ito siya, manalangin muna tayo. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa hapong ito. Maraming salamat, Panginoon, sa pangalawang pagkakataon, Panginoon, upang ipamahagi namin, Panginoon, ang iyong mga salita. Lord, ang salita na ito, Panginoon, ay about sa aming mga kinikita na kailangan namin, Panginoon, kung gusto namin, Panginoon, ang pagpapalo, hindi lamang sa material, kundi especially, Panginoon, sa spiritual life namin, Lord God, na kailangan namin, Panginoon, na maging tapat at kailangan namin, Panginoon, na sumunod sa iyong paglintan. Ang lahat na ito, Panginoon, ay aming ibinatalit in the mighty name of Jesus. Amen. So sa hapong ito ay pag-aralan natin about paying tithes and offering. So brothers and sisters in Christ, alam po natin ang lahat sa atin ay gusto natin yumaman, amen ba? Gusto natin na maging billionaire. Masayang masaya tayo pag-uusapan na gusto natin maging billionaire. But brothers and sisters in Christ, ang sinasabi dito na kailangan natin obeying the law of tithing. Kung kailangan natin maging mayaman, kailangan natin na i-prosper tayo ng ating Panginoon, kailangan natin nang magbayad ng ating ikapo. Bakit? Obeying the law of tithing is show our faithfulness to the Lord. Kaya ito ang tinuturo sa atin kung bakit kailangan tayo magbigay ng ating ikapo. Pangalawa, we should give willingly. Sa pagbigay ng ating ikapo, kailangan natin na mayroon tayong willingness. Mayroon tayong pinaka-importante para sa atin na sa pagbibigay natin ng ating ikapo, mayroon tayong saya at tuwa sa ating mga puso. It is important to give willingly when pays his tithing without enjoyment, his wrath of a part of blessings. So yun ang dahilan kung bakit minsan gusto nating yumaman, pero hindi mangyayari sa buhay natin dahil ninakawan natin ang ating Panginoon. Yun nga ang sinasabi kanina ng ating mga pastor. Kung sa pagbigay ng binhi o pananim para sa atin, kung ito ay ating ikinain, mayroon ba tayong aanihin? Ganon din sa ating mga ikapo. Ganon din sa ating mga tithing. Kaya napaka-importante, bakit every Sunday talaga tinuturo ang pagbibigay ng ikapo. Minsan naging pabigat sa atin. But brothers and sisters in Christ, lagi natin tatandaan,